Dito naman tayo sa Babylonia. Kasi ang sabi ng mga Protestante, ang Roma raw ang Babylonia. Bumamit sila ng mga teksto sa Bible. Kaya sinasabi nila ang Roma ay masamang bansa. Kasi yan ang Babylonia. Wala yun. Okay. Nakatunan ng mga pastor, no? Yan, kabalo mo ba sa Bible, sa history? Ang Babylonia, iba yan sa Roma. Pero bakit sinasabi ni San Pedro, ginagamit niya ang salitang Babylonia patungkol sa Roma? Ating basahin muna, no? Ang ginagamit ng mga Protestante na ang Roma ang Babylonia at ang sa 1 Pedro 5:13. Kasi may encounter din natin itong patungkol nito, no? Mayroong mga tanong. 5:13. Ito. Ang inyong igsoong iglesia dito sa Babylonia na pinili usab sa Dios, nangumusta kaninyo ingon man si Marcos nga akong anak. Ito ay ginagamit sa mga Protestante sa kanilang pag-uusig sa Roman Catholic na ang Roma ay Babylonia. So masama ang Roman Catholic. Yan ang ibig sabihin nila. Ito pa, pahayag, ginamit nila ito, pahayag 14:8. Sinasabi na? Pahayag 14:8. Ito ang ginagamit nila upang mabigyan daw nila ng patutuon na ang Roma ay ang Babylonia. Pahayag 14:8. May kaduang anghel na misunod sa naiuna og nagingon, napuka na gayon ang gamhanang Babylonia nga mipainom sa tanang katawan sa isog na bino sa iyang mahugaw kaunag. Napuka na daw ang Roma kasi sinasabi dito Babylonia kasi ang Roma raw ay Babylonia. Ito pa ang ginagamit nila, ang pahayag 18, no? Daotang babae, Babylonia, ang Roma. Ito ay sinasabi nila ng Babylonia. 18, 2 hanggang 29. Pero hindi lang tayo magbasa, ha? Hindi lang kasi 18. Napukan na ang pagkapukan sa Babylonia. So manang hindi. Kung basahin natin, ito ay ginagamit nila na ang Roma ay ang Babylonia. So paano natin yan sasagutin? No? So sa sinasabi ng mga Protestante, sinasabi nila ito kasi sila ay tagapag-usig. No? So, pero mali sila tungkol kay ang Roma ay iba sa bansang Babylonia. Kasi ang Roma is the capital city of Italy. Part sa Italy. Whereas ang Babylonia ay sa mga ano. Okay. So ito ang Babylon. Ulit sa Wikipedia. While Babylon is the name of the ancient city located in the lower Euphrates River in southern Mesopotamia. So hindi part sa Italy. Babylon functions as the main cultural and political center of the Akkadian-speaking region of Babylonia. So, ito ay part sa Western Asia. The Euphrates is the longest and one of the most historically important rivers of Western Asia. So, wala magkaagal ng kapasol, no? Sila pag-attack about or regarding sa what is Babylon and what is Rome. So, wala sila inibawan. So, ang ginagamit ni San Pedro na word Babylon ng kanyang sinusulatan ay taga-Roma. Kasi
iniwasan nila na ma-detect sa mga emperor na umuusig sa kanila. Kaya ginamitan niya ng salitang Babylonia. Ito yan ang batay, ang dahilan. At ibisahin na 5:13. So, ang inyong isong iglesia dito sa Babylonia, ito ay para sa patungkol sa Roma nga pinili usab sa Dios lagi nga nangumusta kaninyo ingon man si Marcos nga akong anak. So ginamitan nila niya na kudne ng kudne na Babylonia ang Roma upang hindi sila madetect na sa mga emperor. Yan mga kapatid. Kasi ang Roma noon ay tagapag-usig, manlulutos before sila na-Christianize. Kaya ito ay ginamitan nila ng salitang Babylonia. So yan, no? So hindi ibig sabihin na ang bansang Roma ay ang bansang Babylonia. Hindi. Hindi yan ang ibig sabihin sa ginagamit nila mga talaka. Hindi. So yan. So maling-mali kasi siyempre maling-mali ang mga sikta kasi sila ay sikta lang. So ito ba, no? Ito, patungkol sa balaod, no? Sa balaod tayo. Kasi ang mga Hudyo ay nagpangga, ang mga Sabatista ay sumunod sa mga batas ng mga Hudyo. Ibig sabihin, nagpanggap sila ng mga Hudyo. Dito mga kapatid, maraming mga talata ang magagamit natin upang masagot natin ang mga Seventh-day Adventists, no? No. So, dito sa Hebrews 10:1, malinaw na ipinayag na ulaman. Malinaw na ipinayag sa mga Hudyo na ang sa banal na kasulatan sa New Testament na ang balaod sa mga Hudyo ay hindi hingpit. At ibisahin na, magamit natin ito sa pagsagot natin sa mga Sabatista. Hebrews 10:1. Dito, no? Okay, ito ang sinabi. Ang balaod sa mga Hudyo dili hingpit. Ang balaod sa mga Hudyo dili hingpit o dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Lamdong lamang kini sa maayong mga butang nga umaabot. So, malinaw. Ang samang mga halad, ihalad kanunay, matag tuig, musaon-saon man pa sa balaod paghingpit sa mga tao nga muduol sa Diyos, pinaginiling mga haladan. Pinaginiling mga halad. So, every year maghalad. Niya sinun Jesus kausa. Niyang kaugalingon, niyang ihalad. So, ang balaod sa mga Hudyo, dili hingpit. So, bakit ang mga Sabatista doon sa balaod sa mga Hudyo nagsunod? Dito pa, Roma 10:4. Sinasabi nito na ang Panginoong Hesus ang katapusan sa balaod. Roma 10:4. So, mayo ni mag-take note mo sa ano, kaya magamit mo na eh. Roma 10:4. Ito ang sinabi. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod. Malinaw. Ano ng tao, himuong matalong sa Diyos pinaagi sa pagtuo. Pero ano ang mga Sabatista? Balaod. Murag mga Hudyo. O nagpaka-Hudyo. So malinaw na ang Panginoong Hesus mismo ang katapusan sa balaod. No? Roma 10:4. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod. Ano ng tao, himuong matalong sa Diyos pinaagi sa pagtuo. Malinaw. Ito ba? Sa Roma 7:11-12, ito ang ginagamit sa mga Sabatista na ang balaod, balaan. Ating basahin ha, upang masagot natin. Roma 7:11-12. Ito ang sinabi. Kaya ang sala, nakahigayon man sa limbong kanako, pinagi sa kasubuan o pinagi sa kasubuan, di patay ako sa sala.
Ang balaod, balaan. O, ito ang ginamit nila. Ang balaod, balaan, o ang kasubuan, balaan mo sab. Mag-arong o maayo. Na nagpasabot pa kini na ang maayo, maoy nakapatay ka na ko. Dili, kapag gigamit sa sala ang maayo, ingon na pinagiban sa pagpatay ka na ko. Ang malaya ngayon ang natuod na kinaiya sa sala. Musa pinagi sa kasubuan, na dayag pag-ayo ang kamilaan sa sala. So, ang balaod, balaan. Hindi yan itinakwil. Ngunit ito ay upang malaman na yan ay kasalanan. Aking basahin muli sa dulo ha. Musa pinagi sa kasubuan na dayag pag-ayo ang kamilaan sa sala. So yan ang ibig sabihin dito. Hindi yung sundin natin ang mga utos o batas ng mga Hudyo. Hindi. Kasi ang mga batas sa Hudyo ay nagpakilala lang na kaya ay isang kasalanan. Hindi patungkol sa pagpasok sa kaharian ng Diyos na sa pamagitan sa pamagitan ng pananampalataya. So yan. Kasi kung hindi natin intindihin itong mabuti ang Roma 7:11, lumabas na nagkakontradict ang nakasulat sa banal na kasulatan. Kasi ang Panginoon sa katapusan sa banal at sa batas ng mga Hudyo. At sa Roma 14, Roma 14:15, ang sa Roma 14:15 din ay nagpapayag patungkol sa balaod na ito ay nagpahayag lang sa kasalanan. At inusahin din, ha? Upang maintindihan natin, no? Kung ano ang batas sa mga Hudyo. Roma 4:15. Ito ang sinabi. Okay. Muabot ang kasuko sa Diyos tungkol sa balaod. Apan kung walay balaod, walay kalapasan. So, ang balaod, pagpailan lang yan na yan ay kasalanan. Pero hindi yan batayan upang tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi. Kasi walang maging matino dahil sa balaod. Ating basahin. Ating basahin, ha? So, okay. Ating basahin. Na ibinayag sa ng ating Panginoon Sos sa Gospel ni San Mateo sa chapter 7 verse 12. Ito ang ginagamit din sa mga sabalista, no? Ang sa San Mateo 5:17 rin. Pero dito ating basahin ng San Mateo 7:12 upang maintindihan natin, no? Okay. San Mateo 7:12. Ito ang sinabi. Buhat sa uban ang buhot ninyong buhaton nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moses o sa pagtulunan sa mga propeta. So binigyan na ng kahulugan ang balaod na gawin natin sa iba ang nais natin na gawin nila sa atin. Kini ang ibig sabihin sa batas ni Moses at sa mga itinuturo ng mga propeta. At dahil dyan, dito sa San Mateo 17 na ginagamit ng mga sabalista, bukay na sila namali ang kanilang pag-intindi. Ito ang sa 17. Okay. Ay, so, 5:17. Ito ang ginagamit sa mga sabalista na wala wali ang Panginoon na puksain ang balaod. Pero huwag nila una-una ang nagyan tayo gustong kahulugan. At isahin, ha? Mateo 5:17. Ito ang ginamit nila. Ayaw ninyo una-una ang miani ako anong pagsalikway sa balaod ni Moses o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Doon lang sila maghinto sa period, hindi na nila idiretso. Pero kung idiretso natin, ito ang mababasa. Wala akong mandi anong pagsalikway nini, kundi anong paghatag nini sa hustong kahulugan. Ibig sabihin, ang balaod sa Old Testament ay hindi pa o wala pa sa tamang kahulugan. Ang Panginoon Diyos ang nabigay nito ng tamang kahulugan at iyan na ang sa Christian religion.
So, mali-mali ang si Ellen G. White na may-ari ng Seventh-day Adventist. Mali siya. No? Okay. Now, so, binigyan ng kaulugan ng Panginoon Hesus ang lumang tipan. Kasi, dito sa iba pang mababasa sa banal na kasulatan, malinaw na ipinahayag na walang maging o walang makakapasok sa kaharian ng Diyos sa pamagitan ng batas. At ibasahin ang Roma 3:20. Dito malinaw na ipinahayag. Roma 3:20. Dito. Kay walay mahimong matarong at tubangan sa Diyos, pinagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod, mao ang pagkaila sa tao na siya nakasala. So walang maging matino sa harap ng Diyos sa pamagitan ng batas. Kundi ang batas ay ginawa lamang upang malaman ng isang tao na siya ay nagkasala. Malinaw. Ito ba? Sa 28, ito ang sinasabi. Kaysa gingon ko na ang tao himuong matarong sa Diyos pinagi lamang sa pagtuo o dili sa pagtuman sa balaod. Malinaw. So, ang sinasabi ng mga protestante na hindi nagpunta rito sa mundo ang Panginoon Hesus ang sa balista upang kusain ang utos sa Old Testament ay hindi iyon ang tunay na ibig sabihin ng Panginoong Hesus. So mali sila kasi malinaw, no? Kasi kung hindi natin, kung tanggapin natin ang kanilang mga pag-iisip o pag-intindi sa kanilang kung tanggapin natin ang kanilang pag-intindi sa nakasulat sa banal na kasulatan, lumabas na nagkakontradict ang banal na kasulatan. Kasi malinaw dito na sinasabi. Kaya sa gingon ko na ang tao imo matarong sa Diyos pinagi lamang sa pagtuo o dili pinagi sa pagtuman sa balaod. So, yan mga kapatid, no? So, ito pa mga kapatid, no? Sa Galacia 2:15-16 na aking balikan ha, kung tama pa ang pag-intindi ng sa mga SDA sa sinasabi sa San Mateo 5:17, ibig sabihin nagkakontradik ang nakasulat sa banal na kasulatan. Kasi malinaw mga ipinahayag, ito ba, malinaw mga ipinahayag sa banal na kasulatan na walang maging matino sa harap ng Diyos sa pamagitan ng batas, no? Balaod. At sinasabi na Diyos, Galacia 15:2-15 hanggang 16. Ito ang sinabi. Tinuod kita na tao ng mga Udeo o dili mga hintil na makasasala. Apanasay kita nga ang tao isipon sa Diyos na matarong pinagi lamang sa iyang pagtuo kang Kristo o dili sa pagtuman sa balaod. Malinaw na ang tao ay isipon sa Diyos na matino hindi dahil sa batas kundi dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. So, mali-mali ang mga sabalista. Siyempre, mali-mali sila kasi sila ay sikta lang. Ito ba? Sa 3:5 at 3:11, no? Basahin natin ang 3:11 sa Galacia rin. Basahin na. Ano? Malungog malalinis sa isarakuha, no? So, Galacia 3:11. Busak lalo kayo nga walay tao nga isipon sa Diyos na matarong pinaagi sa balaod. Kay ang kasulatan ng ingon man, ang isip sa Diyos na matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. So, dahil sa pagtuo, no? Ang tao ay maging mabuti sa harap ng Diyos, hindi dahil sa batas. Napakalinaw. So, ito ba, sa 3:5, sa Galacia pa rin, ito ang sinabi. Apay karon nga
Kapag gano'n, mauna ang panahon sa pagtuo, ang malaon dili na maoy magdumala kanito. Ano? Na sa Christian religion, ay na ang Christian religion ay ang panahon na sa paniniwala o pananampalataya, hindi na sa batas. So, malinaw, no? So, mali-mali ang mga Seventh-day Adventists. Ito pa, sa Gawa 13:39, na mayroong mga bagay na spiritual or patungkol sa kaligtasan na hindi magawa sa batas sa Old Testament. Gawa 3:5, 13:39. 13:39. Ito ang sinabi. Busa, mga igsoon ko, angay kamo masayon nga pinaagi kang Hesus, giwali kaninyo ang pasaylo sa mga sala. Kinahanglan may balo kamo nga ang tanan nga nagtuo kaniya naluwa sa tanang mga sala. Buta nga dili mahimo sa balaod ni Moses. Napakalinaw. So, mali-mali ang mga Seventh-day Adventists. Mali-mali sila. Walang kwenta sila. So, malinaw, no? At ito pa rin, na ang naglapas sa usa ka balaod, naglapas sa tanan. Kaya mga kapatid, ito ang batayan sa Christian religion na kung mayroon tayong hindi paniniwalaan kahit isang dogma ng simbahan, lahat ng ipinangaral ng simbahan ay parang nilampasangan na rin o hindi na pinaniniwalaan. At ito sa inyo kapatid, ang Santiago 2:10. Malinaw na iyang ipinaya kasi kaya sa simbahan, itiwalag dayon ang mga tao nga mo tunlo o usa ka dogma nga sayo. Buyon sila lang nga tulad ng mga modernist nagsasabi, secretly ang modernist nagsasabi na si Mama Mary hindi virgin. Tanggal na sila automatic kasi lahat ng ipinangaral ng simbahan ay kanila ng itinakwil. Ito ang batayan o sila ay tiwalag na yun, tiwalag na. Kahit hindi sila malalaman sa simbahan, no? Hindi pa malalaman ng mga modernist na yan ang kanila ipinangaral kasi sekreto nila ipinangaral. Sila ay tanggal na sa mata ng Diyos at sa simbahan. Okay. So, same sign, ha? Santiago 2:10. Kaya naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod, nakalapas sa tanan. Kaya siya nga nagingon, ayaw pagpanapaw, nagingon sa ayaw pagpatay. Bisan og wala kamo manapaw, nakalapas kamo sa balaod kung kamo magpatay. Diyan ang batayan sa Christian religion na kung mangaral tayo ng isang doctrine, dogma na mali, tanggal tayo dito. No? According sa Canon Note 1064. So ito ba, no? Sa letter B pa rin, no? Itong sinasabi na balay sa Diyos. Ano ba ang ibig sabihin sa sinasabi na house of God o balay sa Diyos? Ang sinasabi na balay sa Diyos, mga kapatid, ay yung templo ng Diyos, no? Sa mga Kristohanon, simbahan o balay alampuanan. Ito ang bahay ng Diyos. Kaya sa simbahan natin, ay walang pari na natutulog dyan. Doon siya sa convent. Kasi ang simbahan ay bahay ng Diyos o tahanan ng Diyos. At ito sa inyo mga kapatid, no? Ang awit 135:2. Awit 135:2. Okay. Awit 135:2. Ito ang sinabi. Okay.
135. Kamo nga nag-alagad diha sa balay sa Ginoo, diha sa templo sa atong Dios. So napalinaw na ang templo balay sa Dios. Kamo nga nag-alagad diha sa balay sa Dios, diha sa templo sa atong Dios. Walang ang simbahan, walang pari diyan matutulog. Doon siya sa konbento. Kasi ang simbahan ay tahanan ng Diyos. Then pag-usahin ha, ang San Mateo 23-21 upang malinaw, no? Sa Ebanghelyo ni San Mateo sa chapter 23 verse 21, malinaw na ipinayan dito na ang templo ay tahanan ng Diyos. Ito ang sinabi. O kung may manumpa sa templo, nanumpa siya nini o sa Diyos na nagpuyo dito. Napakalinaw. Ang templo, balay sa Diyos. Diba? Ito ay ang templo ay bahay na dasalan. So, Salmo 118:19. Kaya tayo ay magpunta sa balay na sa tahanan ng Diyos o sa bahay ng Diyos at magdasal at magpasalamat sa Kanya. Awit 118:19. Awit 118:19. Okay, ito ang sinabi. 118:19. Ito. Bukse alang kanako ang mga ganghaan sa templo aron musunod ako o magpasalamat sa Ginoo. Kasi nandiyan ang Panginoon sa kanyang tahanan na wala iba kundi ang templo. Kaya doon tayo magpunta o magdasal tayo. Pero hindi sa ibig sabihin na doon lang tayo maaaring magdasal. Kasi tayo mga kapatid ay dahil sa bautismo natin natanggap sa iglesia na tunay na wala iba kundi Roman Catholic ay naging templo na tayo ng Diyos. Kaya kahit saan tayo maaaring tayong magdasal. Atin tayo mga kapatid na tayo ay templo ng Diyos. Yung mga naging kanib sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus. Pero yung mga sekta ay hindi sila templo ng Diyos. In a strict sense, templo sila ng Diablo. At ibig sabihin na, masakit, pero yan ang katotohanan. Na ang kinilala lang ng Diyos na kanyang templo ay yung mga tao o yung mga tao na kinilala ng Diyos na naging kanyang templo ay yung mga tao na naging kanib sa kanyang itinayo na iglesia. At ibig sabihin mga kapatid, ang 1 Corinto 3:16. Kaya napaka-bless tayo mga tao na naging kanib sa tunay na iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus. Ito ang sinabi. Sa walay duwa-duwa na sayod kamo nga kamo templo sa Diyos ug nagpuyo niya kaninyo ang Espiritu sa Diyos. So napakaganda na yung mga taong nabautismuhan sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus ay ginawa ng Diyos na kanyang templo. At dahil dyan, kahit saan tayo, maaari tayong magdasal kasi ang Diyos ay nasa atin. Yan mga kapatid. Ang Diyos ay mawawala lang sa atin kung tayo ay mayroong mga malaking kasalanan. Pero kung wala, tayo ay nanatiling templo ng Diyos. Yung mayroong mga malaking mga kasalanan, kung sila ay mangubisal, maaaring maibalik ang kanilang pagiging templo ng Diyos. Yan. So, malinaw, no? Okay, ito pa ang ating masahin. Ang templo, mga kapatid, ay ang lugar na kung saan tayo ay magdasal o yan ay lugar na dasalan. Gawa 16:16. Ating masahin. Ito ang sinabi. Usakan daw niya na samtang nagpaingon kami sa dapit na ampuanan. So doon ang lugar na ampuanan. Maliban sa ating bahay. O maliban kung saan tayo magdasal. Pero may
mayroong isang lugar na doon ang sangkatauhan magtitipon upang magsamba ng Diyos. Sa kibalik ka na. O sa kanaw niya na samtang nagpaingon kami sa dapit nga ampuanan, gisugat kami usa ka ulipong babae nga gitugan sa yawa o gahom sa pagtagna sa umaabot. So, dito, malalaman din natin dito, no? Na yung mga anting-anting, yung mga magtagna, magsasabi na alam ko ang bukas, yan ay galing sa devil, yan ay divination, no? Yung galing sa masamang espiritu. Akibalikan ha? Samtang si Pablo nagpaabot ang actually, decides. O sa kagaw niya na, samtang nagpaingon kami sa dapit nga ampuanan, gisugat kami usa ka ulipong babae nga gitugaan sa yawa o gahom, pagtag na sumabot, tungod sa iyang pagpanagna sa kabalanan sa mga tao. Kabalanan, ha? O na yung mga buring-buring. Tungod sa iyang pagpanagna sa kabalanan sa mga tao, nakasapi pag-ayo ang iyang mga agalon. So, pangwarta lang ng mga albularyo. Napakalinaw ha. So magamit natin ito mga kapatid ha. So yung makaharap natin ng mga albularyo. Kasi malinaw din dinayan dito na ito ay galing sa Diablo at ito ay pangwartanan. No? Gawa 16. Malinaw. So dito sa Juan, sa Ebanghelyo ni San Juan, sa chapter 2 verse 15 to 16. Dito, itinumba ng Panginoong Hesus ang mga table, no? Mga labisa na doon ilagay ang mga pira sa loob, doon sa templo, mayroong mga naglagay ng misa upang doon mag-negosyo, mamaligya. So, yan ay nilaglag ng Panginoong Hesus or itinumba. At tinasahin at dito malinaw na ang templo ay tahanan ng Diyos according mismo ng ating Panginoong Hesus. San Juan 2:15. Unya si Jesus naghimog na tigo nga linubid o gihabog niya ang tanang mananap ang mga karnero o mga baka ngadto sa gawa sa templo. Gilimbuan usab niya ang mga lamisa sa mga mangingilis o kwarta o gisalibay ang mga sensilyo o iyang gimanduan ang mga tao na maligyan mga salampati. Dadak kini sa gawas, ayaw ninyo himo ang merkado ang balay sa akong amahan. So ang templo, balay din sa Diyos. Yan mga kapatid, no? So dito naman ako sa yung mga salita ng mga masamang mga salita, no? Mamalikas. Dapat malaman natin yan na ito ay pinagbawal ng Diyos o kasalanan yan. So, dito basahin natin na dili kita mamalikas. Sirach 23:13. Take note ha mga kapatid upang may pangaral ito sa inyong mga anak. Sirach 23:13. Sinabi ng Diyos na ayaw mo pamalikas. At basahin ha? 23:13. Ayaw maghanap ng solte o mga balikas o panamasamas sala kini. Napakalinaw. Tingnan ha. Ayaw maghanap ng solte o mga balikas o panamasamas sala kini. So, di kita mamalikas mga igsoon. Ay sala gina, no? So, sa Efeso 4:29, sinasabi rito na hindi kita musulti o mga daotang pulong. Efeso 4:29. Ito ang sinabi. Ayaw ka mo paggamit o daotang mga pulong. Malinaw. Kung dili, ang makatabang lamang o makaayo sa mamati kaninyo. So, Efeso 4:29, no? Malinaw at saka sa Sirach 23:13, dili kita mamalikas. Walang kamo mga igsoon, ayaw mo pamalikas. Kung masuko mo, ayaw din sagpitan ng kaaway sa Ginoo. Kadaot mo yung ubang mga Katoliko eh. Masuko ka sa puton, tawgon dahil ng kontra sa Ginoo. Pinang Ginoo sa piton, ang kontra hinoon. Ako, buingog kong usay mo yung tambalos-los, pero kanang salita, kanang pulong yung nagigamit yung napagpamalikas, nahili yung kumonsultihan na, kaway mo na siya sa Ginoo. Kamgo ni mga.
Mura na kagiyang anak. Maapil na ka sa gingon sa Ginoo nga anak mo sa inyong amahan na mga yawa. At umasaw ng, basahin natin ang Juan 8:4, 44 na yan. Ito ang sinasabi. Mga anak kamo sa inyong amahan na mga yawa. Oh. Kung mamalikas ka, ilito ko mo ng pulungan na. Hindi. Nahin mo na kang amahan niya. Nahin mo na kang anak niya. Unang ako, yun daw, bata yun po na, mali ko mamalikas. Manguros, mamila, kung kinaiya ko, nagbata yun ko, sige ako panguros. So, di kita mamalikas, no? Di kita mamalikas mga isoon. So, ang pangutanan na po, nabagi na sa Bible bro, nga balsamaro ng tao. Kay balsamar man ng tao, nabagi na sa Bible. So, ato masaw mga isoon, nga nanas Bible ng balsamar. So, din yung mga isoon, tinawag yung nibayang na sa Genesis 22 na doon nagyoy pagmalsamar sa lawa sa tao. Nibayang na gina. Timsay ha? Ang Genesis 50. So, ito, no? 52:3. Unya misugo si Jose, ang misugo ni Jose na imbalsamahon ang iyang amahan. Imbalsamahon, no? So tinaw, gituman kini og mikabat sa 40 kadlaw ang ilang paghimo niini. Grabe, 40 kadlaw og pagbalsamar sa tuwa ang usa ka semana ra, no? Mao kini ang kasagaran nga ginugayon sa pag-imbalsamar. 40 kadlaw sa tuwa, gasto no ng 40 kadlaw, no? So sa una, imbalsamahon 40 kadlaw. So nagin sa Bible ang pagbalsamar, nagin na ang iso, no? So kinahanglan yung balutahan na kay nung naay mangutanan nato sa hayas atay makabalot na mo tumaan natay kaatag kung malipay sila na uy na aday na sa Bible, no? Na balsamaron kining barang na maginas Bible ng barang ato masawal mga iso na nanas Bible ang barang, no? Nasa Galacia 5:20 ato masawal na naay barang Galacia 5:20. Tingnan ko bilang mabasa, no? Galacia 5:20. Tara. Galacia 5:20. Okay. Tara. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos o sa pagpamarang. Sunday marang. Karang mo mong ipabarang na biblikang ginang barang, hindi na yung kung ano na sa una, kung tinuuli na nga yung mamamarang. Unang, pero ang ganun lang yung barang, sana na pong mga nagbuhat o dautan. So, yung sa ng barang, dahog na sa dautan. So, kung ang tao nagbuhat o dautan, manok lang siya sa dautan. So, wala, no? Nahagyan sa Bible ang barang.